Ulitin ko tanong ha, meron bang totoo ba na mayroong ligaw na kaluluwa? So, sa mga kaso ng ligaw na kaluluwa, kalimitan po, dinideceive po tayo ng mga demonyo para matakot, para magkaroon tayo ng fear. So doon pa lang, yung opening, gumagawa ang mga demonyo ng opening sa buhay natin through fear. Kasi yung fear is pagkain yan ng demonyo. Yung do not feed the devil through our fear. Kasi once na doon nananahan na yung takot natin kapag nakakita tayo ng mga ganyan sa buhay natin, doon na nagsisimula na magmaniobra yung demonyo sa buhay natin dyan sa takot. Kaya nga po, kapag ka ganoon na pamamaraan at yung may mga ligaw na kaluluwa, hindi po yan kaluluwa, kundi mga demonyo. Kasi once na nagbibigay na po sila, nagpaparamdam na po sila, natakot ka, yan po sila yung mga demonyo. Kasi yan po ang unang ginagawa ng demonyo sa buhay natin na sila ay nananakot. So kapag ka gano'n na sitwasyon, kapag may na feel na po kayo, open ako yung dimension yan sa occult third eye. Kasi yung occult third eye pala, kapag nagsisimula na yan dun sa fear, tapos kapag namuhay ka na dun sa kasalanan, dyan po nambubuyo yung mga demonyo. So ang occult third eye pala, yun sa mga tao na na namumuhay ng sinful lifestyle. So na-open po 'yan. So meron naman na ibang kaso doon sa life ni Padre Pio na nung nag-pray siya doon sa chapel, may nakita siya na isang prior na naglilinis doon sa mismo na chapel. So nagtanong si Padre Pio, bakit alas 12 na, naglilinis ka pa? So sabi ng isang prior, Padre, patay na po ako. Tignan mo yung lista ng mga patay na prior doon doon sa ating doon sa kumbento. Sinabi niya yung pangalan. So sabi ni Padre Pio, bakit ka nandito? Kasi sabi ng isang prior, binigyan ako ng permiso ng Panginoon na yung purgatory ko dito sa kapilya kasi nung buhay pa ako, hindi ko nililinisan ng maayos yung chapel. Inaano ko lang, minamadali ko lang paglinis, wala akong love. So, dito ako nilagay ng Panginoon. So marami pong sa life ng mga santo, marami pong mga sitwasyon na may mga kaluluwa na inaalaw ng Diyos na yung purgatory nila dito sa lupa. Kasi ang mga souls of purgatory, hindi po sila nananakot. Ang nananakot lang po yung mga demonyo. So once na may makita po kayo ng mga kamag-anak, may nakita na kayo, for example, yung mga namatay, malapit na mamatay. So may makikita sila ng kamag-anak na sumusundo sa kanila, hindi po yan. Mga demonyo po yan. Dinis-deceive po tayo, ino-open yung third eye natin para magkaroon tayo ng delikado po yan, delikado po yan na sitwasyon. Meron na kami na kasama dun sa Cebu, nung malapit ng may cancer kasi yung asawa niya, part siya ng team. So, nung malapit ng mamatay yung asawa niya, marami na siyang nakikita. So anong ginawa niya? Sinil niya po yung room. Nilagyan niya po ng exorcism salt and oil, yung yung corner. So nung namatay yung asawa niya, peacefully, wala na po talaga, wala siyang nakikita. Kaya yun pala ang dahilan kung bakit yung mga kaluluwa ay yung mga demonyo nag-disguise po sila ng mga kamag-anak natin para matakot tayo. So, yun po ang natin na yung turo ng simbahan natin na wag agad-agad tayo na maniwala sa mga ganon
na mga espiritu na nagpakita nga na akala po natin na mga kamag-anak po natin. Kasi merong grupo sa Mindanao na Katoliko sila. Nagwa-white sila, galing sila ng Davao, mga missionaries daw sila. Minimisahan pa nga ng pare, may malaking cross doon sa bundok. Tapos, meron silang daanan na sabi nila, ito ang daanan ng mga espiritu na ligaw na para makapasok sila doon sa langit. Nakita namin yon. Sabi namin, Father, kulto na yata to. So, kapag ka ganun yung nakikita nila na may magpapas daw doon ng mga kaluluwa para makapasok sa langit. So, hindi po yan totoo. Mga demonyo po yan. Kaya nga, nung nalaman namin na gano'n na pa sila, nasasaniba na pala sila ng Mama Mary, nasasaniba na sila ng Diyos Ama, mga ganyan, yun pala, mga pusas pala yung mga tao na yun. Akala mo missionaries nagkukumpisal din sila. So mag-ingat po tayo sa mga ganoon na sitwasyon. So back to you, Bro Jando. Okay, thank you, Brother Romer. At next question naman, mukha yata yung tanong ito. Ang puno ay may nakatira. Sabi ni Rodney na ang puno ay may nakatira. Huwag lang abusuhin. Hindi nyo alam kung sino sila magalit. Huwag ninyong pakialaman ang hindi gumawa ng kasalanan. Ang balik, ang sagot, tao pa rin kayo. Sila ay nauna sa lupa. Brother Wendell, ano ang masasabi mo rito, Brother Wendell? Huwag daw pakialaman pag hindi ka ginagalaw. Brother Wendell! Naku, natulog. Sandali. Okay, ibigay na natin ano. Brad Jando, Ito. Pagkisagot to, Brother, ano masabi mo rito, ha? Sabi niya from Rodney, Liena. ano ang katanungan? Hindi siya tanong, pero mukhang kailangan mo itong bigyan ng komentaryo. Ang puno ay may nakatira. Huwag lang abusuhin at hindi nyo alam kung sino sila magalit. Huwag niyong pakialaman ang hindi gumawa ng kasalanan. Ang balik, ang sagot, tao pa rin kayo. Sila ay nauna sa lupa. Sabihin, huwag mong pakialaman ba ng mga naninirahan dyan dahil hindi maganda yung pag sila magalit. Nauna sila sa'yo. Ang reaksyon ko dyan, hindi maganda pag sila magalit. Galit na sila sa tao talaga. Kahit hindi mo pakialaman niyang mga kalabang espiritual na yan, pakikialaman ka talaga, pero patago. Kaya nga, kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, napakalinaw po ang unang Pedro kapitulo 5:8 hanggang 9. Anong sinabi diyan? Di po ba ang sabi diyan na ang ating kalaban nasa paligid? At ano ang karugtong? Dapat, basahin mo unang Pedro 5:8, Brajendo. Okay, unang Pedro 5:8. Yes. Okay, ito ang sinasabi sa unang Pedro 5:8. Patuloy sa 9. Tuloy hanggang 9. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. See? Labanan ninyo. Yon ang sinabi. At ano ang sabi ni San Pablo sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, Brajendo? Okay, 6:12, ito naman. Sabi, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinatawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. O sa English, fight in a good fight.
Kaya, yung mga nagsasabi, huwag niyo lang galawin yung mga gumagalang espiritu dahil totoo naman na sila'y superior sa atin. Pero, kaya nga, tinatalakay natin kanina na kilalanin mo din yung identity mo. By virtue of our baptism and confirmation, we are all soldiers of Christ and we are called to fight under His banner. Ang ating kabanalan ay nagdepende sa espiritual na digmaan. Sa espiritual na digmaan, kung tayo'y mananalo sa mga temptasyon, then gagapang sa kahihiyan ang mga fallen angels. Genesis chapter 3 verse 14. At ma-develop yung virtues sa ating buhay. At kung ma-develop ang virtue sa ating buhay, then doon na papasok ang sanctifying grace, ang kabanalan. Yan po, Brother Jando. Okay, meron ba dito yung komentaryo siguro ito? Sabi niya dito sa kanyang is from Rosel Galano channel, yung mama ko aktibong nagsiservisyo sa parish church namin. Pero namatay siya nang hindi alam kung ano naging sakit. Hindi pala sapat na manilbihan ko sa simbahan para maligtas sa spiritual warfare. Dahil sa nangyari sa mama ko, nagtanong ako nang nagtanong kay Jesus, kaya dinala niya ako dito sa inyo. Kung nalaman ko lang ito na maaga, siguro buhay pa mama ko. Last September lang namatay. 63-year-old lang mama ko. Bigla na lang siya doon makakain. Ang daming doktor na pinuntahan at maraming test ang pinagdaanan pero walang nahanap na sakit hanggang sa namatay na lang. So, ito is komentaryo lang siguro kailangan ito. Ano masabi mo ito, Brother Wendell? Huli lang niya na nalaman ang patungkol sa ating tinuturo dito. Sa mga ganyan talaga mga kapatid, ay dapat alam natin din ang mga sandata na dapat natin gamitin sa spiritual na digmaan, no? Para pagproteksyon sa mga miyembro ng pamilya. Meron ngang dinala sa office na sa ambulansya, naka-wheelchair dahil palipat-lipat na siya ng ospital at ang laki na ng nagasto. Palipat-lipat at wala pa rin nangyari. Pero nang nadala sa office na diagnose natin na by walking possess. Bakit? Miyembro pala siya sa tinatawag na Holy Infant Community at nagpapasok siya ng mga anghel daw at Santo Niño sa kanyang katawan. Kaya nang deliverance, yon nagre-react. At pagkatapos yan, nakatindig na sa wheelchair. So, meron talagang mga karamdaman na hindi ordinaryo. At ang simbahan, sa pamamagitan ng simbahan at sa prayer nito, malaking tulong. Dahil ito'y the almost forgotten ministry, yung Ministry of Liberation. Buti na lang sa grasya ng Diyos at sa banal na Espiritu Santo, ang iba't ibang mga dioceses, may karamihan ay nagtuturo ng ang kanilang obispo na exorcist para makatulong. Yan po. Okay, thank you sa iyo, Brother Wendell. Meron pa dito from Tata Diaz. Bro JD and Angel, itong kasama ko sa trabaho dito, kanina nanginginig siya. Tasay? Nanginginig siya, tasay, nakikita daw siya. Baka may nakikita siya. Marami nakatingin at bumubulong. Sabi ko, mangumpisal ka para di naharasin. Palamura po kasi siya. Okay, palamura po kasi siya. Then may rugtong pa to. Ito naman kasama kong isa, sabi naman niya, di na kailangan na mangumpisal, magsimba at hingi lang tawad sa Diyos. Patawarin na daw ng Diyos. Yun daw ang sabi ni Bro A.D. Villanueva. Tama po ba? Brother Angel, sa'yo yan. Ikaw yung tinatanong niya.
Hindi, unang-una yung ano yata niya, spiritual warfare no, yung ang dami daw nakikita, no. Although alam naman natin na yung mga kasalanan niyan still no, connected yan sa mga fallen angels. So, magmula doon sa pagmumura, sa paggawa ng kasalanan, connected yan, no? May ano yan, um, may connection sa mga ano natin, sa mga kalaban, no? Inuudyukan tayo. Kaya nga sa Epeso 4:26, 'di ba? Kapag ka nagagalit ka, sabi doon, wag kang pilitin mo wag magkasala. At sabi doon, yun nga, yung sabi mo diyan, palamura siya. So, wag mong bigyan ng pagkakataon ng diablo. So makikita mo talaga biblical yung mga ano no. Pagdating diyan sa spiritual warfare natin, biblical 'yan. Wag mong papasukin ang diablo dahil yung mismong nasa isip mo, hindi alam ng diablo 'yan, pero pag ikaw ay nag-action na at nagmura ka na at nagsalita, nandun na, may connected na doon sa diablo. Kumbaga pinabayaan mo 'yun, no? So, yun, kailangan talaga na although yung kumpisal pa rin, napakahalaga rin kumpisal. Ang problema nga dito, ito pa, no, paalala sa mga po nakikinig, no. May napanood din ako ng isang santa dinala sa hell din ni God, ni Jesus. At sabi, alam mo, isa sa mga problema din sa mga nasa impyerno, yun ding nanguumpisal din, nanguumpisal na yun, pero hindi proper. So kumbaga, ang ituturo din namin dito, hindi basta magumpisal ka tapos na, hindi po. So may condition pa rin yan, kaya talagang mahirap hindi ganun kadali, no? Kaya nga sabi ni Jesus, kukunti maliligtas. Biro mo kahit yung nangungumpisal na, pwede ka pa rin maano. Bakit? Kasi hindi proper ang ano mo, pagsisisi mo. Kumbaga, nangumpisal lang ako, okay, yun gan. Pero yung mismong gusto mong pagsisihan at talikdan, yung pagtalikod wala eh. Doon nagkakaproblema. Kaya tuloy-tuloy yung retaliation yan, tuloy-tuloy ang ano ng demonyo sa'yo dahil ikaw mismo, wala yung free will mo, ginagamit mo doon sa masama. Kumbaga ginagawa mo na lang, obligasyon ko lang ito magkumpisal. But yung talagang sense, yung talagang seryoso, no? Yung talagang seriously na tatanggalin mo yung kasalanan, wala, alam ng Diyos yan, no? So yung ang dami daw napunta sa impyerno dahil dun sa pangungumpisal na hindi proper. Ibig sabihin, hindi naman talaga tunay. Hindi tunay ang pagsisisi. So isa yun, no? Ngayon, tungkol sa ano, hindi daw mahalaga yung kumpisal, sabi ni Eddie Villanueva, no? Why? Kasi wala naman siyang authority to absolve sin, no? Wala siyang karapatan dahil tandaan po natin, Old Testament pa lang binigyan na ng makarapatan yung mga pari no, yung mga 'di ba, maghandog kayo para sa iyong kasalanan. Hanggang New Testament 'yun, naghahandog sila para sa kasalanan nila. Dadaan sa pari. Hindi naman sinabing maghandog kayo diretso sa akin. May dadaanan. Bakit? Kasi ang Diyos alam niya. Yung patatawarin niya, tandaan natin, ang patatawarin niya mga tao, no, may senses, 'di ba? May feelings 'yan, no? May pakiramdam 'yan. Siyempre, nakikita, narinig 'yan. Dapat siyempre magbibigay siya ng instrumento kagaya ng isang tao din. Kasi kung spiritual nga naman, alangan naman, paano makikipag-usap ang Diyos mismo sa kanila? Makikipag-usap siya sa pamamagitan ng tao na ipapadala niya. Bakit tao yung ililigtas niya? Kaya from Old Testament hanggang New Testament, sinabihan ng mga apostol na mga pari din. Kung ano may patawad nyo rito, ipatawad sa lupa. So, sila magsasabi ngayon, kaya nga Sacrament of Reconciliation. Hindi siya Sacrament of Confession. It's a Sacrament of Reconciliation. Confession is just part of the reconciliation. Confession mo, sinasabi mo yung kasalanan mo, but complete reconciliation siya. Bakit? Sasabihin ni Father kung anong gagawin mo, anong ginawa mo, at anong dapat mong gawin, saka kanya bigyan ng pagpapatawad. That's a reconciliation. Wala sa ibang sekta yon. Okay? So yun ang problema doon. Hindi nila naintindihan yun. Why? Nagbasa ng Biblia, nag-interpret.
malaking problema yon. So akala nila, oh, diretso na. Hindi, Old Testament pala naghihirang na ng mga tao para nga dun sa pagpapatawad ng kasalanan na yan. Dahil nga, tao ililigtas, kailangan marinig ng tao. Paalala po sa lahat, bakit tao? Bakit iano mo yung kasalanan mo sa tao? Kasi yun ang gusto ng Diyos dahil alam niya, tao ililigtas niya. Hindi naman siya pwedeng espiritu biglang magsasalita. Matatakot ka. Amen? Ganun siya, kaya nga ang ating Panginoon Kristo bilang tao during that time, sabi niya, pinatawad ka na, nagpatawad siya. The authority given to the apostles. Kaya yung pagpapatawad, ganun kahalaga yung kumpisal sa tao, kapatid. So, pero yun nga, no, meron pa rin kondisyon. Kailangan na lahat. Hindi, maraming na impyerno dahil hindi naisabi yung iba. Okay, paalala sa lahat. Marami na impyerno dahil hindi proper, dahil kumpisal lang kumpisal pero hindi sila willing tanggalin ang kasalanan. Alam ng Diyos yan. So hindi natin maloloko o Diyos yan. May impyerno ka rin kahit kumpisal ka ng kumpisal. So there is always a condition pa rin. Paalala sa lahat. Hindi siya ganun kadali ang kaligtasan. So yun nga, no? Una, iano mo yung kumpisal pero sabihin mo sa kanila pa rin yung pangungumpisal, yung sinasabi mong palamura siya, magagalitin siya, kailangan willing niya ring i-renounce at tanggalin yun. Kasi kapag hindi, kahit sabi mo magkumpisal siya, pero hindi naman siya talagang seryosong tanggalin yon, walang mangyayari sa kumpisalan. Magkakasala lang siya lalo at ma-retaliate lang daw siya lalo. Kaya tingnan mo kung ano-ano daw nakikita. So yun, no, turuan mo magkumpisal, pero yung proper contrition o totoong pagsisising pagkukumpisal. Bro Jando? Brother Angel, Yes, bro Wendell. yung sinabi ng born again kasi na diretso na sa Diyos, di na kailangan ang pare, nakalimutan siguro nila at di nabasa yung unang Juan Kapitulo 5, 16, 17. Ano po yung mabasa diyan? May kasalanan na pwedeng mapatawad sa pamamagitan ng panalangin. 1 John chapter 5 verses 16 up to 17. May kasalanan na pwedeng mapatawad sa pamamagitan ng panalangin. Ngunit may kasalanan na hindi matanggal sa panalangin. Yung kasalanan na ikakamatay. Sa ibang salin, mortal sin ang ginagamit. So kung may kasalanan na hindi basta-bastang matanggal sa pananalangin, yung mortal sin, doon tayo papasok sa sacrament of reconciliation. Dahil yun, may paraan talaga. Di ba ba? Binanggit natin kanina, yung ibang sikta, nagsasamba sila sa Diyos batay sa kanilang paraan. Ngunit ang Katoliko, sumasamba sa Diyos batay sa paraan mismo ng Diyos. Ang pangungumpisal, yun ang paraan ng Diyos. Paraan ng ating Panginoon Jesucristo sa Juan Kapitulo 20, 21, 23. Bakit? Kailangan pa tayo dadaan. Siguro yun talaga ang paulit-ulit na katanungan. Bakit kailangan tayo dadaan pa sa pare? Bakit di na lang tayo diretso sa langit sa ating Panginoong Jesucristo? Una, nakalimutan siguro nila na sa pamamagitan ng binyag, Galacia Kapitulo 3, versikulo 27, nagiging kabahagi tayo sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ng binyag, we are part, we are one, we are all Christians. Galatians chapter 3 verse 27. At dahil bahagi ta sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo, anong sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 24? Na ang problema ng isang bahagi ng katawan ay problema mismo ng buong katawan. Anong ibig sabihin?
kung meron tayong malaking kasalanan na di matanggal sa pamamagitan ng panalangin, unang Juan 5:16-17, apektado ang buong katawan. Kaya, kung humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, dahil apektado ang kanyang mystical body, ang katawan, ang simbahan, yon, makipag-reconcile tayo sa pamamagitan ng pari ng Diyos. Makita natin yan sa Ecclesiastes, mga kapatid, 5:6, na mangungumpisal sa pari ng Diyos. Dahil apektado ang mystical body of Christ sa kasalanan natin. No? Yun ang di nila alam kung bakit kailangan tayo mangungumpisal. Pero di lang yan. Di lang yan. Kahit mga Katoliko, dami nang di mangungumpisal. Naalala ko yung nandun kami inimbita kami sa isang parokya sa Diocese of Cotabato. Sa parokya, sabi ng pare, Brother Wendell, wala yatang mga kasalanan ang mga tao, mga parokyano ko, walang mangungumpisal. Yun, tinitira namin ang kumpisal. Ang daming mga taong nag-attend. Yun ang binanatan ko. At anong nangyari? Ang pare naka-request ng ibang pare. Sa daming mga taong nangungumpisal, mula umaga hanggang hapon, huminto lang sila sa lunch. Kulang talaga ng katikisim. At nung nagpunta din ako, kay Father Noe, diyan sa Baoco Mountain Province, sabi ni Father Noe, Brother, ilan na din ang nangungumpisal? So yon, binanatan ko rin naman ang sakramento ng kumpisal. Ang daming mga nangungumpisal. Pagkatapos sabi ni Father, grabe, ang dami. At may mga umiiyak pa, brother. So, kailangan talaga, hindi lang sa ibang sikta, pati na sa mga Katoliko, na ikatikais natin ang halaga sa sakramento ng kumpisal. Yun po, Brad Angel. Yes, paalala lang din po, no. Kaya isa sa mga nag-ano si Pastor Noe, isa sa mga nag-strike sa kanya nung nagbalik loob siya sa simbahan at lalo yung pangumpisa sa pare. Yung sinabi ni Jesus sa mga ketongin. Even Jesus, biro mo Diyos na yun, no? Nire-respeto yung mga pare. Ano sabi niya sa mga ketongin no, nung lumapit sila sa ating Panginoon sa Kristo, pumunta kayo sa pare. Siya mismo. Pumunta kayo hindi niya sinabi okay na yan, ako na yan, pinagaling ko na kayo, no? So even Jesus respect, no, yung mga pare, pero itong mga protestante ayaw sa pare. Si Jesus mismo, no, nirerespeto niya, kaya pumunta kayo. Bakit niya pinapunta yung mga ketongin? Kasi sila magsasabi, may tao magsasabi. Sila magsasabi kung karapat-dapat na sila maghandog dahil malinis na sila. Dahil ang mga ketongin during that time, hindi sila pwede maghandog sa templo. Hindi sila pwedeng pumunta ron, no? Dahil sa kanila during that time makasalanan sila. So sino magsasabing malinis ka na? Pare. Sabi ni Jesus, pumunta kayo sa mga pare. Pero mga kakalungkot lang, no? Nakakaawa din na itong mga kaibigan natin ibang sekta ayaw sa pare, no? Si Jesus mismo nirerespeto niya yung kapangyarihan ng mga pare para magsabing malinis ka na. Kaya nga sabi niya, pumunta kayo sa mga pare. Yun, Bro Jando. Okay, meron pang gusto magtanong dito. Brad Jando. Na-unmute ko na. Wait lang. Sige, Brother Junry, go ahead muna, Brother Sige, kung Junry. may nagtanong sa Zoom, sige, yan na lang muna. Sige, Ma'am Charis, click unmute. Ma'am Charis, click unmute. Hello po. Hello, good evening. Good evening. Hindi po. Nawala ako. Hello, Brother Jando. Go ahead. Naririnig niyo po ako? Yes, nalilinig ka, te. Good evening po sa lahat sa Punto per Punto Live. May tanong lang po ako about spiritual warfare. Sige, go ahead. Kasi po yung time ba na nagsa-start pa lang ako sa yung nalalaman ko about yung sa spiritual warfare. Tapos kasi takot ako noon that time yung about sa mga yung hindi ko paano ba sabihin?
parang hindi ko pinapansin yung parang pagka-open ng third eye ko. Pero lately kasi hindi ko na pinapansin. Tapos nag-pray ako, yung sa prayer po na yung kay Mama Mary to close the third eye. Tapos meron po kasi dito sa bahay namin na para po bang nung time na nag-uumpisa pa lang ako na parang sa floor namin sa may kusina, may parang lumalabas doon na hindi ko na masabing, basta may lumalabas doon pero parang kalahati lang yung nakikita ko na lumalabas sa floor. Dalawang spot ng may kusina namin na ganun. Tapos that time, akala ko kasi na parang ano lang yun, dala lang siguro yun ng pagka-spiritually oppressed ko. So, hindi ko siya pinapansin. Tapos nung nagpipray na po ako doon sa yung prayer nga po to close the third eye, hindi ko na siya napapansin yung parang may lumalabas sa floor namin dito. Kaya lang lately po, napapansin ko na parang ano po ba, parang may butas yung floor namin dito na paano ko ba explain? Hindi ko siya nakikita pero parang nararamdaman ko na parang may butas yung floor namin dito. So, yung tanong ko po, brother, is ito po ba ay infested na bahay or kailangan ko po bang i-deliverance specifically yung lugar na yan? Pero wala na po ako nakikita na parang may lumalabas. Okay, Brother Romer, pakisagot. Okay, kapag ganyan po sis na meron kang nafe-feel or something na may nakikita, yun po, meron pong tinatawag na infestation sa bahay. So dahil po yan din, sa open po yung third eye mo. So tignan niyo po sa sarili ninyo, bakit po na-open yung third eye ninyo, ano po ang doorway? Kasi meron kami mga pasyente dito na open ang third eye nila kahit na anong close nila gamit yung page 204, yung consecration sa occult third eye, hindi po naku-close kasi yung doorway po nandun sa kanilang nanay, nandun sa kanilang tatay, nandun sa mga kapatid. So, meron kaming kaso dito na kahit anong close ng third eye, hindi naku-close. So anong ginawa namin? Diniliverance namin yung kapatid. Na-close agad yung third eye. So meron po ganyan na, so tingnan nyo po, kasi ikaw lang po ang nakakaalam niyan. Kung sino po talaga, ano po talaga ang doorway. Kaya nga po, yan po ang nangyari sa akin noon na open yung third eye ko, nandun pala sa papa. So nung pag-deliverance doon, agad-agad na-close po. Wala na kahit na na-feel, wala nang feel. Kahit na pupunta ako ng ibang mga teritoryo ng mga demonyo, wala akong nafe-feel. Kasi nung hindi pa ako part ng team, wala akong nafe-feel. Kasi close po agad yung third eye kasi nakita na po kung sino ang doorway. Hindi ko po alam yan. Walang ano sa akin noon. Wala talagang nagtuturo sa akin noon. Inano ko lang by ano na lang yung siguro inano po ako ng Diyos na ito ang gawin mo kasi grabe na po talagang oppression. So, ang gagawin nyo po, hanapin nyo po yung doorway kung bakit nabukas yung occult third eye mo. Kasi once na naman, nag-practice ka po talaga ng, nag-practice ka po ng cares, tapos nag-practice ka po yung mga yung sa ng simbahan para gumaling ka tapos wala pa rin nangyari, hanapin niyo po. Hanapin niyo po ilang taon na po 'yan? Ilang taon na po yung yung oppression ninyo? Matagal na, Brother Romer, Okay, so pero kung matagal na po ngayon, kasi po ang oppression po kasi mayroong iba na 1 month lang kasi sinusunod nila yung mga assignments namin. Kasi ang ginagawa po namin sa office, hindi po namin agad-agad dinideliverance. Hindi po namin pinapasolem yung mga tao
during solemn exorcism, hindi po namin pinapapunta ni Padre as long as hindi po nila nagagawa yung assignments na binibigay po namin. Kasi hindi po namin sila pinapareact kasi nangyari experience na namin yan, halos isang buwan na nagsusolim, wala pa rin nangyayari. Bakit? Hindi pala nila ginagawa yung part nila. Hindi pala nila tinitingnan kung ano ang mga opening sa buhay nila. So tignan nyo po yung mga opening sa buhay ninyo, bakit na-open yan? Baka may trauma po kayo. Baka meron po kayo sa occult. Baka meron po kayo sa yung sinful lifestyle. Hindi po natin alam. Yung sa infestation, yung sa bahay ninyo. So, mas maigi po na ang personal po kasi na deliverance is 100% than magpunta ka po ng exorcist or sa team. Kasi yung mga oppression lang po, ang ginagawa po namin, hindi po namin agad-agad na pinupunta dun sa solemn exorcism. Yun ang style namin ngayon dito. Ang dami pong gumagaling. Wala lang 1 month. Wala lang 1 month. Mga pusas nga, wala lang 1 month ngayon. Bakit? Kasi nakikita namin yung mga openings nila. So binibigyan namin sila ng assignments para ma-heal po yung puso nila. Kasi minsan, meron po pala tayo mga openings yung sa hatred. Tapos yung hindi tayo wala tayong kapatawaran doon sa nananakit sa atin. Tapos yung traumas natin sa mga titos, sa mga uncles, mga ganyan, yung mga sexual abuse, hindi ko alam kung meron ka doon. Kung meron ka pong yung mga fear, sorry, opo. Yung so, po kasi ako, Brother Romer, na-process ko na kasi yan yung nag-cares na ako, nagawan ko na yan. Yung oppression nga ngayon, hindi na siya ganun kalakas talaga. Parang dati kasi nagigising ako ng madaling araw tapos hindi ako makahinga. Yung may mga ganung ngayon wala na yun. Talagang nawala na siya. okay. So, Ito kung na lang wala na parang po, third eye ang kung mga pakonti-konti na lang po, yung mga hindi naman po talaga yan automatic. Huwag po kayo magmadali. Yun lang po talaga. Kasi once na nagmamadali ka, mas lalong tatagal po ang kaso ninyo. Ipasa okay Diyos po po. natin lahat. Kasi hindi naman yan agad-agad. Meron yan po, process po talaga ang kinakailangan. Kasi meron talaga dito na gusto talaga na nagmamadali talaga sila na gumaling, pero ang hindi sila sumusunod sa amin, wala pa rin nangyayari. So ang ginagawa po, ang dapat nyo pong gawin, tignan nyo po yung doorway kung bakit nabukas yung third eye mo. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin naku-close? Kasi sa amin nga, madali lang eh. Ang dali lang talaga na close. Meron nga, 1 month lang, close ka agad. Kasi po, ang babae po kasi more on emotional. So wag niyo po, yung emotion ninyo, yan po, isa yung doorway kung bakit hindi naku-close. Baka doon sa relationship sa pamilya ninyo, konti lang po na away, nag-emote na po kayo. So, gano'n na sa pamamaraan, kapag palagi mo yung pinapractice, matagal po talaga ang process niyan. So tanggalin niyo po yung emotions, uncontrollable negative emotions dun sa buhay mo para ma-close yung third eye. So kung ikaw po, meron ka pong asawa? Meron po, Brother Romer. Opo, ang asawa po ninyo ang magdi-deliverance sa bahay ninyo kasi bawal po talaga na ang mga open ang third eye ang nagdi-deliverance. Kasi Okay po. kapag sila ang nagdi-deliverance, mas mag-worse pa nga kapag nag-deliverance ka ng bahay, mag-worse yung kaso mo. So, binabawal Okay po namin dito kasi for example, ako open third eye ko. Tapos dinideliverance ko yung open din ng third eye. So anong mangyayari? Nakaka-contribute ako doon sa dinideliverance ko na open ang third eye, naka-contribute ako ng more harassment doon sa open din ng third eye. So kapag open po yung third eye ninyo, dapat yung asawa po ninyo ang magdi-deliverance ng bahay kasi maharas ka po niyan. Kaya So, pala, yun ang brother,
Oo. Kasi kaka-deliverance lang namin, dun ko napansin na parang may butas man dito sa may O yung asawa niyo kaya po, po yung siguro. asawa ang mag-deliverance po, tapos kung maaari, personal po kayo ng deliverance. Tapos yung asawa mo, mag-i-deliverance niya yung mga anak mo, yung bahay mo, yun po ang kailangan. Bro Tapos tignan Romer, niyo po yung, ay, Bro Romer, sabihin mo rin, siguraduhin din natin yung asawa niya nasa state of grace at walang third eye. kaya nga po, ito lang, siya Oh, naman po ang mahirap din, makakaalam oh. niyan. So sa kanya na po yan. Kasi kapag ka Opo. ganun po na sitwasyon, na kapag ka nagpa-practice po tayo ng yung virtues, mga ganyan, effective po talaga yung prayers po natin. Kahit na nga yung iba, wala nga sa dapat nga nasa disposition ka po kapag ka nagdi-deliverance ka po sa sarili ninyo. So, ganun po, yung sa circle sa pamilya, dapat po mahil. Kasi kami dito ngayon sa office sa Valencia, Bohol, hindi namin, kapag ka pinaprocess po namin, buong pamilya po talaga ang dinadala doon sa office. Kasi mayroong iba na, ay Brad, wag nang dalhin yung pamilya ko kasi ito, ganito, ganyan. So wala pong healing ang mangyayari. So ang dami na naming experiences dito ngayon na madali lang, 1 month lang, 2 months lang, 5 months, ayun, gumaling na kaagad. Kasi prinases niya po yung buong pamilya. Nakita po namin na may kakulangan po. So more on counseling kami ngayon dito. So doon sa counseling pa lang, nahi-heal na po lahat yung pasyente dahil na-heal po yung pamilya. Kasi ang una po nga sinira ng demonyo is yung family. So niyo-unite po namin yung mga family na meron pong wasak nagse-separate. So yun po ang kailangan kapag hindi na po ma-unite talaga. So ini-empower po namin talaga yung mga pasyente na yung faith nila pinapalakas po, ini-empower po namin. Kaya nga po, dun sa empowerment po ngayon, ang daming nahi-heal. Kasi nawawala ng stronghold yung demonyo sa buhay nila once ma-empower ka po. Tapos wag kang mag-doubt sa prayer. Opo. Iano mo sa Diyos, ipasa Diyos mo talaga lahat. Kasi meron naman talaga yung time kung kailan ka ma-heal. Yung mga harassment mo na pakunti-kunti na lang, yan din. Na yan, yung grasya na yan sa Diyos na para mag-grow ka sa buhay mo. Opo. So Ano wag na nga po, pag po hindi ko nararamdaman na nahaharas ako, mas natatakot po ako. wag po kayong wag po kayong matakot Kasi parang, kasi kaya kasi po nung na-fed tingin ko kasi, Brother Rom, opo. wag niyo pong pakainin yung demonyo sa takot. Ay, hindi naman, Oh, ibig ko pong sabihin, yung po bang, yung pag hindi po ako naharas, pakiramdam ko na parang, meron siguro akong ginawang masama. Or kung wag po. naman nahaharas ako, siguro meron akong ginawang tama. Kaya sila parang ayaw nilang ipagawa sa Dalawa akin to lang po parang kasi ganun. ang yan, patutunguhan yan. Kung hindi ka na po naharas sa dahil sa pagdi-deliverance mo, totally healed ka po. Pero kung meron pa man ding yung pakonti-konti na harassment, wag na po kayong mag-aalala. Kasi part na po yan ng pamumuhay natin sa pagsunod ng Diyos. Opo. So kung tolerable lang po yung retaliation na nangyari sa iyo, Opo. po yan, epektibo po yung prayer mo. Once na hindi na po tolerable, manageable yung retaliation, may openings po kayo. So yun lang po Okay. talaga. Ulitin ko. Kapag tolerable lang po, manageable lang po yung retaliation, ibig sabihin, yung prayer mo is effective. Pero once hindi na po tolerable at manageable yung retaliation, may openings po kayo. So merong iba, hindi nakakatulog. Tapos nung uminom sila ng exorcism water o oil, nagdi-deliverance, nakatulog sila kaagad. So manageable po yon. Kapag Okay. hindi na talaga, bumagsak ka na talaga doon sa hospital, tapos wala talagang findings, yon, may openings na po kayo. Tapos grabe yung harassment mo.
So yun lang po, sister. Kasi tinitingnan po natin kung saan po kayo banda. Kung tolerable po yan, walang problema. So yung ano mo, yung asawa mo, ang dapat na mag-deliverance doon sa mismo na bahay. Ikaw lang po, Okay. mag-deliverance lang po kayo sa sarili ninyo. Kasi yun ang ano namin ni Padre, yun ang palagi na may formation kami, dalawang beses yata sa isang buwan, dalawang beses. So yun ang pinaulit-ulit ni Padre. Ang gagawin natin ngayon is more on counseling sa pamilya. I-process yung buong pamilya. Isang beses lang tayo mag-solemn exorcism. Bakit? Ano na sila dependent na yung iba Gusto nila na araw-araw yung solemn. Wala silang ginagawa. So walang healing. May dalawa na kaming tinerminate. Kasi galit sila kapag hindi sila na solemn. Hanggang ngayon, hindi pa sila liberated. Kasi hindi sila sumusunod sa team. Sa process ng team. Gusto nila prayer lang kaagad. Hindi po. Nagre-react ka lang kapag ka nagdi-deliverance ka, wala kang hindi ka napaprocess. So yun ang nangyari sa experience namin experience ko na rin yan. Nagre-react lang ako ng nagre-react. So maganda ba talagang kinalalabasan? Ikaw lang po talaga mag-suffer. So nung na-process po talaga yung sarili namin, na-process po yung sarili ko, automatic, totally healed. Kasi na-process man. So ito talaga ang kinakailangan ngayon. Processing po sa sarili at sa buong pamilya. Mahihil po. Ikaw lang po talaga ang may alam doon kung ano ang openings ninyo. Kasi kapag nandito kayo sa Bohol, malalaman namin yan kasi may form kami na ibibigay sa inyo at saka narrative. Ang narrative po kasi, yun po ang part ng healing doon sa biktima. Kasi kapag nasulat na po nila ang narrative tapos pinapasa sa amin, minsan binablock sila ng demonyo, hinaharap sila ng demonyo. Pagkatapos ng narrative, na-heal na po sila. Na-heal na po sila. So ganun po, kung gusto nyo po na ma-heal kaagad, kung nakita mo yung doorway sa buhay mo, kung ano ang doorway, kung bakit na-open yung third eye mo, yun po, i-process nyo po. Kasi more on empowerment po tayo ngayon. More on empowerment po tayo ngayon. Kasi ang daming nagdidiretso ng deliverance, nagre-react lang sila hanggang ngayon, hindi pa po sila healed. So Okay yun na lang ba po. yan? sister. Oh. Oo. Salamat, Wala na Brother po. Romer. Okay po. po. Yun lang po yung tanong ko sa ngayon. Salamat po ng marami. Sige Oh. po, sister. God bless. God bless po. God bless sa inyong lahat. Salamat. Okay, thank you sa iyo, Ma'am Charis. Atin ang ibigay kay Brother John Ray. Brother John Ray? Yes, Brother Jando, kasi may pinapatanong pala si Brother Romer dito sa Zoom, sa tawag nito, dito sa ano natin, sa chat group. Ito, nilagay ko na sa saan ba? Ito. Good evening po, galing kay Lorenzo Prado. Good evening po, ask ko lang po, may nabasa po ako na post ng isang grupo ng mga born again na hindi po naniniwala sa real presence sa Eucharist. Sabi po nila, kung powerful daw po ang Eucharist, bakit daw after subuan ni Jesus si Judas ng tinapay ay napasukan agad po siya ng demonyo? Hindi daw effective yung Eucharist panglaban sa demonyo. Thank you po. Well, yes, no, kapatid, hindi talaga yan, ganun ba't ganun? Wait lang. Ayan. Hindi talaga effective yung Eucharistia, no, yung banal na Eucharistia kung wala tayo sa proper faith and proper disposition of morality. Yan po ang palagi pong pinapaliwanag ni Brother Wendell sa atin dito, no? Tandaan po natin na ang sakramento po ay meron po itong apat na elemento para maging efektibo, no? Ang apat na elemento, yung matter, form,
intention at yung tawag dito yung minister. So kapag yung apat po na iyan na elemento ay present sa minister ng sakramento, diyan po nagiging epektibo ang sakrament. No, so focus tayo sa Holy Eucharist, no? Then mamaya explain natin ang real presence kasi turo talaga ng simbahan, DFID po 'yan. So, una yung matter, no? Yung ano ba yung matter? Yung Eucharistia mismo, dapat present 'yan. No? At kung ano yung ipinahintulot ng simbahan, so yun po ang effective na Eucharist dapat ang gamitin. Then form, yung words, no, liturgy of the words, yung sinasabi ng pari pag nagko-consecrate ng tinapay. No, so sa panahon ni Panginoong Jesucristo, siya na mismo ang nag-consecrate ng tinapay, kaya sabi nga niya, ito ang aking katawan. So dapat present yun, tama yung words na sinasabi. So sa panahon natin Panginoong Jesucristo, kung saan na si Judas, abay, ano talaga yun? Talagang Diyos mismo ang nag-consecrate. Kaya ano yun? Pasok yun sa ikalawang elemento na present dapat sa isang sakramento. Pangatlo, yung minister. Dapat paring Katoliko. No? Paring Katoliko dapat ang magmi-minister niyan. Hindi po pwede yung ibang uri ng pari. Kasi kapag pari nga ang nag-consecrate, pari naman ng SSPX, pari naman ng ibang mga nagpapakilalang Katoliko. So, wala pong ano yun, wala pong effective yun, hindi po epektibo. Hindi po magiging body of Christ yung tinapay or yung Eucharist kapag hindi paring Katoliko or authoritative na pari ang gagawa ng consecration. So, sa panahon natin Panginoong Jesucristo, since siya ang pinakapangulong pari, effective po yun. No? Pang-apat, intention. Ano ba itong intention? Intention of the church at yung intention ng tatanggap. Yun po ang importante. Kahit pa present itong tatlo, hindi pa rin po mag-i-effect, walang effect pa rin ang power of the Holy Eucharist if yung intention ay wala. Unahin natin ng halimbawa, intention ng nag-consecrate, no? Kung intention niya hindi maging katawan ng Panginoong Jesucristo, for example lang, ginawa niya yung kahit pa paring Katoliko pero contrary siya sa faith natin, hindi magiging yon. Pero imposible naman yun, no? Kapag pari talaga na Katoliko, hindi naman yun ang intention niya, no? Always intention of the church yan. Pero problematic pa rin yan kung ang intention ng tatanggap. Kaya nga dapat proper faith and proper disposition of morality. Kasi kung yung faith ng tatanggap mga kapatid ay hindi ayon sa kung ano ang turo ng Diyos at ng simbahan, na yun nga, this is the real presence of Christ. This is the body, soul, and divinity of Christ. Yung Eucharist po na iyon. If it's not what you are thinking or what you are believing, na hindi yan katawan, dugo at pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, kanyang kaluluwa, hindi yan ang tinatanggap mo. Yan ay para simboliko lang, katulad ng paniniwala ng mga Protestante, hindi rin i-epekto yun. At yan po ang nangyari kay Judas. Hindi talaga umepekto kay Judas yun kasi una-una ang nasa kanyang isip is ipagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo. Pakitang tao lang yung kanyang pakikisalo doon. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo nung pinangaralan niya ang kanyang mga alagad, no? Pinili ko kayo lahat na maging alagad ko maliban sa isa. Ibinukod niya si Judas na isa daw demonyo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, isa sa inyo is son of perdition. Ang son of perdition, 2 beses lang po yan ginamit sa Bible, no? Kung aralin niyo ang ebanghelyo, ginamit lamang yan kay Judas at sa 1 Thessalonians, yung son of perdition, yung antichrist, 2 beses lang ginamit ang son of perdition.
Ang isa kay Judas, ang isa sa Antikristo, First Thessalonians na pinapangaral ni San Pablo. Kaya talaga sa intention talaga ni Judas, hindi talaga siya tumanggap doon sa body of Christ para siya ay maligtas. Tumanggap lamang siya noon para ipakita na kaisa siya sa 12, pero in his heart, in his mind, gusto niya talagang ipagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ginawa niya. 'Di ba? Hindi naging effective yun dahil sa kaniyang intention na hindi sumunod. Hindi siya naging subjective sa Panginoong Diyos kasi basahin natin ang aral ni San Pedro, 1 Peter 5, mga kapatid. We need to be subjective, no, to the leader of the church. How much more sa ating Panginoong Jesucristo? 1 Peter 5 ba yun or 5:6? 5:6. Sa 5:6, unahin ko muna sa KJV. O ano ba ang sabi sa KJV? Ano ba ang gusto ng Diyos? This is He that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood, and it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit, hindi to, anong bang, 5:4 pala, no? 5:4 ba yun? Ba't parang iba yung, yata, wait lang First John pala itong nano ko. First Peter pala. Sorry, no. First Peter 5. 5:5 yes, no. 5:5 to 6. Ito, 5:5 to 6. First Peter 5:5 to 6. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. You, all of you, be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Basahin natin sa Tagalog to, para mas maunawaan natin. No? Sa Tagalog. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia. No? At kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas. Ngunit ipinagpapala niya ang mababang loob. Sa panahon kasi ni Judas nung siya nang tumanggap ng Eucharist, he never humble himself at he never subjective. Hindi siya naging subjective sa kamay ng Panginoon, no? Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Hindi nangyari to kay Judas nung nag-receive siya ng Holy Communion Hindi siya nagpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Bagkus sa isip-isip niya, sa isip at puso niya, may plano na siya. May plano na siyang ipagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi sa kanya ng Panginoong Jesucristo, gawin mo na. Gawin mo na ang nasa isip mo. Did Judas resist the temptation of the demons? No. No, bagkus lumarga pa siya. Nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, gawin mo na. At nung lumabas siya sa kwarto, doon na, possess na siya. Possess na siya. Kaya hindi talaga naghari ang Diyos sa kanya nung nag-receive siya ng Holy Eucharist dahil sa kanyang intention. Ang apat na elemento para maging epektibo ang isang sakramento ay nandoon Andoon ang mater, ang tinapay na ginawang katawan ng Panginoong Jesucristo, andoon ang form. No, yung panalangin natin Panginoong Jesucristo para maging tunay na laman, yung tinapay at yung minister. Ang administro pa nun ang ating Panginoong Jesucristo, the high priest, Hebrews 3:1. Pero saan bumagsak? Intention. Kaninong intention? Hindi ang intention ng Panginoon, intention ni Judas. No, intention ni Judas, doon siya bumagsak. Sa intention niya kasi hindi niya tinanggap purely, heartily ang Diyos, ang Panginoon. Doon bumagsak, kaya hindi talaga effective sa kanya
yung banal na Eucharistia na magpapabanal sana sa kanya lalo, no? Hindi 'yun inano ng Panginoon, hinayaan 'yon kasi gusto ng Panginoon maging subjective siya. Siya mismo sa kanyang sarili ang maging subjective sa Diyos, no? Kasi Galatians 5:13 sabi ni St. Paul, tinawag tayo sa kalayaan. Hindi kasi tayo mga robot, binigyan tayo ng free will ni God eh. Tinawag na niya si Judas, pero yung kalayaan ni Judas, kung ano yung gusto niyang gawin, gusto niyang sundin, nasa kanya yun. Pero tinawag siya sa Diyos. No? Tinawag siya ng Diyos na maging alagad, maging katulad din ng ibang apostol na magpahayag sana sa Diyos at manatili sa ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon Jesucristo, ang mananatili sa akin, no? In John 15, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Pero kapag nagbudhi kayo sa akin, para kayo mga sanga na puputulin tapos itatapon sa nagbabagang apoy. So yun po ang nangyari kay Judas, kaya hindi naging effective sa kanya yaong banal na Eucharistia. So dito tayo sa the real presence, no? Fundamentals of Catholic Dogma, page 337 mga kapatid. De fide po 'yan. De fide dogma po natin. Pag sinabing de fide dogma, wala na po yang hindi na mapapalitan ang aral po na 'yan. No? Galing mismo sa Diyos yung aral na 'yan at dinifined ng simbahan para yung mga heretics ay hindi na makapenetrate, no? Kasi ang dami kasing kumontra sa aral ng real presence. So dinogmatize ng simbahan 'yan. So sa Fundamentals of Catholic Dogma dito sa babasahin ko na lang, no, dito sa Fundamentals of Catholic Dogma page 337, sabi dito, the body and blood of Jesus Christ are truly, really, and substantially present in the Eucharist. Then may close parenthesis, de fide. So yun pong de fide, yan po ang aral ng simbahan na hindi na pwedeng palitan kahit pa Santo Papa. Dahil Diyos po mismo ang nagbigay ng aral po na iyan. No? So ganyan po kahalaga ang Eucharistia kasi ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nandyan sa Eucharist po. Siya po mismo ang tinanggap natin. Soul, body, and divinity of Christ ang ating tinanggap. Kaya nga sabi ni St. Paul, kapag tinanggap mo ang banal na Eucharistia na hindi mo tiningnan ang iyong sarili, hindi mo hindi mo inexamine kung karapat-dapat ka ba, magkakasala ka sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi si Kristo po mismo yon. No, katunayan yan, nabasahin natin ang Lucas 24:13 hanggang 30. Ito po yung patunay na yung tinapay si Kristo po talaga mismo. No, kasi nung muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, sinamahan niya ang dalawang alagad hanggang sa hapunan. Tapos during sa kanilang paglalakad, nagkukwentuhan sila, hindi nila nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Pero nung kumain na sila, naging tinapay ang ating Panginoong Jesucristo, doon pa lang nila nalaman na ang ating Panginoong Jesucristo pala ang kasama nila. Pero nawala ang ating Panginoong Jesucristo, naging tinapay. Ito po, basahin muna natin para mas lalo niyong maunawaan ang real presence of Christ sa Eucharist. No? Na biblical po yan, hindi po yan basta lang tinuro ng simbahan na hindi po biblical basis. Basahin po natin ang Luke 24:13-30 mga kapatid. Ito po ating mababasa. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang na yung may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. So ito kalayo ang ang nilakad nila, 11 kilometro ang layo po niyan. No, malayo-layo po 'yan. Pinag-uusapan nila ang pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Mga alagad niya ito, si Jesus ang sumabay sa kanila, pero anong nangyari? Ngunit siya hindi nila nakilala. Paano nangyari yun? Alagad niya tapos hindi nakilala ang Panginoong Jesucristo. No? Para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi
ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan pang pagtingin nila kay Panginoong Jesucristo, no? Hindi talaga nila nakilala. Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Anong mga pangyayari? Tinanong ni Panginoong Jesucristo. Tanong niya, sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Hindi nila na malaya na yung kausap na pala nila ang ating ng Panginoong Jesucristo, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. So ito na yung muli niyang pagkabuhay, no? 3 days na. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Ang anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya ay pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. So pinapatuloy nila ating Panginoong Jesucristo. Palubog na ang araw at dumidilim na. Sabi nila, kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, so kumakain na sila, dumampot siya ng tinapay. So kumuha na naman siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. So tulad ng ginawa niya, kinonsekrate din niya ang tinapay. Pagkatapos pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. So kung paano yung ginawa niyang pagpira-piraso ng tinapay nung kasama pa nila, ganoon din ang ginawa niya sa 2 alagad. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Nakilala nila si Jesus, subalit siya ay biglang nawala sa kanilang paningin. Anong nangyari? Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at pinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. So napakalino mga kapatid, no? Na during sa kanilang paglalakad, pakikipag-usap kay Panginoong Jesucristo, hindi nila nakilala natin Panginoong Jesucristo, no? 11 kilometers ang kanilang nilalakad. Pinaghinalaan pa nila na isang dayuhan sa Jerusalem. Hindi nila nakilala. Pero nung dinampot na niya ang tinapay, piniraso-piraso at ibinigay sa kanyang mga alagad, hindi, doon na nakita na ang ating Panginoong Jesucristo pala ang kasakasama nila. Basahin nga natin ang dating Biblia kasi may magandang doon eh. Balikan natin sa 30, no? Balikan natin sa 30, no? At nangyari nang siya'y nakaupo na nakasalo nila sa dulang ng pagkain, ay kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan at ito'y pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. At nangabuksan ng kanilang mga mata at siya'y nakilala nila at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. Oh, yun na nga, parehas din pala yung translation. So, yun na nga, no? Nawala na siya kasi na-consecrate na niya yung tinapay. Ibig sabihin, yung presence ng tinapay, ang ating na pong Panginoong Jesucristo na po yun. Nawala na po ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang paningin, so yung tinapay na lamang na kanyang pinarasiperaso ang naiwan. So yun po ang significance ng real presence of Christ, no? Wala siya physically, pero sa tinapay
Yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Body, soul, and divinity of Christ po ang ating tinanggap kapag tinanggap po natin ang banal na Eucharistia. So doon po again sa tanong kung hindi naging effective kay Judas, yes, because of the intention of Judas. Hindi niya intensyon na tanggapin ang Diyos na may kababaang loob, no? Hindi siya naging submissive sa kapangyarihan ng Diyos, sa kamay ng Diyos, bagkus masama pa ang kanyang plano. Kaya hindi naging effective sa kanya yun. Totoo po yun. Kahit sa atin po, ang Eucharistia ay hindi effective kung wala po tayo sa proper disposition of morality and proper faith. No, even faith po, hindi po pwede na this is the body of Christ, tapos ang sa isip mo, symbolic lang to. Walang efekto po yun. Yan po ang turo ng simbahan. Proper faith. Ano bang ibig sabihin ng proper faith? Maniwala ka na yung tinanggap ay ang tunay na katawan, dugo, at pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. That is proper faith and proper disposition of morality. Dapat wala po tayo sa state of mortal sin. Yun lang, Brother John Dot. Maraming salamat. Wala kang mic. Alam mo lang, Mike. Okay. At alas 10:26 na po. So hanggang doon na lamang po tayo. No? At salamat po doon sa mga nagtanong. Yung mga tanong po ninyo na hindi po nasagot, i-add ko po yan sa ating pending questions. Okay? Isa na lang, Brother John Dot. Dito pala may kay Sister Teodesa Nahine, no? Ito sana yung iano ko kaganina. Nagtanong siya dito. Sabi niya, magtanong lang sana ako kung hindi na ba nag-online rosary dito sa punto por punto ang mga rosary prayer warrior. Salamat po sa sagot. Magandang gabi po sa lahat. Arjando. Si ano nagla-live ng rosary natin, si Vicente Mihiliano. Siya yung nagla-live ng ating daily rosary sa Bakit hindi niya yata niya nakita? Sabi niya, hindi na raw niya nasa Facebook account niya ni Vicente Emiliano. Tanungin natin si Vicente Emiliano para makapag-explain siya kung saan nila aabangan yung daily rosary. Hindi kasi ako nagla-live ng rosary na yun ay dahil sa dami akong ginagawa, no? Brother Vicente Emiliano, good evening. Brother Vicente. Hello, bro. po. O, Hello po, good evening. saan doon nila mapapanood daw yung ating daily rosary? Ay, yung pansamantala lang po sa aking page po. Facebook page Vicente Mihiliano po. Tapos sa YouTube naman, same din po, Vicente Mihiliano din po yung YouTube. Temporary lang po yun na habang may ginagawa pa po si Ate Hilda. Thank you po. Salamat bro. Doon nyo po abangan sa Facebook account ni Vicente Mihiliano at sa kanyang YouTube account Vicente Mihiliano kasi busy si Ate Ed na hindi ako makapag-live ng daily rosary. So gusto nyo makasali sa daily rosary natin, doon kayo sa Facebook account ni Vicente Mihiliano at sa kanyang YouTube account. Kaya ulitin ko ha, Vicente Mihiliano. Mihiliano, Mejillano. Mihiliano. Walang Mejillano. Vicente Mejillano. Nandun po naka-live yung ating daily rosary. Okay. So, nag-raise si Brother Mario Granada. Brother Mario Granada, anong mo, Brother Mario? Bro, mag-congratulate lang ako, bro. Oh, thank you, bro. To God be the glory yun. Nagkawindang-windang yung Muslim sa mo. Roman Palace. Ang topic, Quran. Lumilipat sa Bible kasi gumamit lang ako ng Bible. Ganun lang yung rason niya. Kaya yun lang, na mag-congratulate lang ako sa mo.
Okay, thank you Good sa iyo, night, Brother. Divine. Good night, Divine. Sabi niya, good night, Divine. Sige, thank you sa iyo, Brother Mario. Okay. Okay, pasalamat na tayo. Nawala si Brother Mario. Wait lang ha. Ito. Okay, so ating ibigay na naman ngayon ni Brother Romel Palma sa kanyang pasalamat at huling mensahe, Brother Romel. Una-una po, no? Ayan. Yan. Uy. Una-una po, salamat sa... Tumawag. Wait lang. Sige po. Tumawag. Hello, bro. 10:13. Bro, kumusta po? Okay lang, bro. Pasensya na. May tatanong lang po kasi nagtanong ako kanina kay Bro Juni kaso busy. Ano po ba ang talata doon sa yung pong Bible verse po ng pag sumali po sa activities ng simbahan, may pangalan ka na po sa itaas? Kasi gusto kong makatulong po sa mga tao rito kasi po ayaw po nilang mag-join sa choir namin, sa simbahan, or sa activity ng mga simbahan. Yung lalo yung mga bata, gusto ko lang po makatulong sa kanila. Okay. So, balik na ng tanong, bro. Di ko narinig masyado. Yung pong sa Bible verse, yung sinagot na po ni Brother Angel po yung dati kaso di ko po na-save. Yung pong pagsumali sa simbahan, yung gawain po ng sa simbahan po, yung mga pag-join. Katulad ko po, Mga lingkod, po ako, yung choir mapalad member. ng mga lingkod. Yung marami pong mga bata rito na inaya ng mga aming pong parish ng priest. Kaso po wala akong pumupunta, ay walang umaanib. Ayaw nilang mag-join dahil baka hindi po nila alam yun. Okay. Ate, ibigay kay Brother Angel yung pagsagot, Brother Angel. Thank you po. Yes, ito po yung sa mga naglilingkod, no? Pero hindi ito po yung sa mga tapat na lingkod din. Pero siyempre doon nag-uumpisa 'yon. Malakias po, chapter 3 verse 16 to 18. Yung mga lingkod nakatala na sa langit, iba yung naglilingkod sa di naglilingkod, sabi niya diyan. Isulat nyo. Tapos Malakias sa 3:18. Okay. Sa ano naman, sa New Testament, inulit yan ng ating Panginoon Kristo. Kung maalala niyo sa Lucas chapter 10, no? Tingnan natin dito, no? 17 to 20, 10:17 to 20, nung bumalik yung mga 72 yung mga bagong alagad niya, no, sabi niya, nakapagpalayas na po kami ng demonyo, sabi niya. So sabi, at saka nagpagaling ng karamdaman, sabi ni Jesus, hindi dahil hindi dahil palayas ka ng demonyo, no, kundi dahil nakatala na, sabi niya, ang yung pangalan sa langit. So mga lingkod yun. Yun yung mga verse na brother, na pwede mong ibigay sa kanila na ganun kahalaga, no, yung mga naglilingkod, no. Tapos Daniel chapter 12 verse 3, ang nag-aakay sa kabutihan, yung mga lingkod din ng Diyos yun, ay magniningning sa kalangitan magpakailanman. Marami yan. Tapos Santiago 5:19-20, bro, ang nag-aakay sa mga makasalanan pabalik sa Diyos ay nagpapapawi din, nakakapagpapawi ng maraming kasalanan. Napakaraming verse yan tungkol sa mga lingkod. At sinabi ni Jesus at ng mga apostol, maging tapat kayo at maglingkod sa Diyos. Maraming mga talata yan, bro. Yung ng paglilingkod. Na yung pagpapala ng paglilingkod, kapatid. Yung tapat, yung mga tapat lang, no? Marami pong salamat kasi po kailangan ko pong makatulong po dito sa aming simbahan kasi marami pong ngayong mag-join. Kaya Pwede yan. Pwede mo ibigay yung mga talata niya, brother. Opo, i-reply ko po uli para po ma-save ko po. Maraming pong salamat. Dakal pong salamat. Mimingat ko po. Brother Jando, thank you po, salamat po. Brother Wendell, Brother Junri, Brother Romel, Brother Romel. Okay po, ingat po. God bless all po. Sige po, peace be with you all. I love you all. Mingat, bro. Mingat, bro. Okay, thank you sa iyo, brother. Thank you, bro. And then, so,
Vitas, pasalamat at iwalik kay Brother Romel Palma kasi biglang tumawag, naputos si Brother Romel. Sige, Brother Romel, back to you, Brother Romel. Alright, yan. Una-una po, no, salamat sa Panginoon at salamat po sa lahat ng mga nagpuyat sa gabing ito at salamat sa napakagandang binigay po sa atin kanina ni Brother Wendell Talibong. So, this is the awareness po sa atin, no? Yung tama naman, no? Yung parang napabayaan o yung karamihang Katoliko ay hindi ito tanggap at hindi ito pinaniniwalaan. Well, we are here para po ipalaganap ang yung mga katotohanan na dapat pong paniwalaan ng lahat, no, ng Katoliko at maging sa mga ibang sekta ng pananampalataya dahil very dangerous po, no, yung mga hindi po knowledgeable, yung mga nagiging rason bakit po sila nagiging ibang sekta ng pananampalataya. We should to be equipped, mga kapatid, sa katuruan ng ating simbahan. At maraming salamat po, no, sa inyong lahat na pagpupuyat at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Back to you, Brother Jento. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel. Sino may ibigay naman ngayon kay Brother Romer naman sa kanya pasalamat, Brother Romer? Okay, sa mga unang-una, maraming pong salamat sa Diyos at sa mahal na ina sa gabing ito, sa programa po ng punto por punto sa lahat ng mga nanonood ngayon. Isa buhay po natin ang salita ng Diyos at isa puso po natin. At sa lahat ng mga nakikinig, good night, God bless, and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, ito na may ibigay naman ngayon kay Brother Wendell naman sa kanya pasalamat, Brother Wendell. Brother Wendell? Naku, wala na. Sige, Brother John Ray. Ikaw na lang, Brother John Ray. Yes, bro. So medyo nagkaroon ng ano dito, medyo nagdeklara ang South Korean president ng martial law. Ano ba yan? Oo daw, bro. Ano yun? Paano yun? Dahil ang North Korean parang ino-oppress sila. Parang inaano ang South Korea ng mga North Korean tawag dito, North Korea na mga politiko na para masira ang kanilang so yung presidente nagdeklara daw ng martial law ngayong araw lang na ito. So, hindi namin, atas wala daw ibinigay na walang ibinigay na mga patakaran, hindi namin alam kung anong, wala, blanco ako na hindi ko nga alam kung anong na yan, ano ba, effective na ba, bukas, marami na bang pulis bukas, ano ba yan? Paano kaya yan? Hindi pa namin alam, no, so bukas pa malalaman. So please pray po, no, sa South Korea, mga kapatid, isalin niyo po sa inyong panalangin na wala po sanang tawag dito. Hindi ko talaga alam anong nangyari. Basta biglang nagdeklara ng martial law. So syempre, yan, medyo mahigpit ang mga police niyan, no? So I don't know. So please pray for us po, no, mga kapatid. Pero gayon pa man, syempre pasalamat pa rin tayo sa Panginoong Diyos, no, na ang naging po natin palagi, naging sandigan sa lahat po ng mga ganito. Diyos lang po talaga malalapitan natin, no? Kasi walang silbi yung pera, walang silbi yung lahat talaga, wala talaga. Diyos lang po talaga, nako. Siya na lamang po ang ating asahan ito. So salamat din sa lahat ng mga kapuntos, no, na palagi po nagsubaybay at nakikisama po sa amin kahit na lumalagpas na palagi sa oras, andyan pa rin po kayo, no, para po makinig at makiaral sa amin. So maraming salamat, God bless all, and see you tomorrow. Iyon, so lumalala talaga yung no? Yung mga mahihirap sa North Korea, talagang may mga video naman nagsilabasan naman. May swimming pool sila doon, pero duda ko mayayaman na yun na nakakapunta doon. Nag-aaral, pero mahihirap doon sa labor's camp. So hindi talaga sa North Korea.
Puro propaganda nandoon. Okay, dito naman tayo ngayon kay Brother Angel Santos naman. Brother Angel? Amen. Praise the Lord. Muli, maraming salamat. Unang-una sa Diyos, sa kanyang lahat ng kalwalhatian at kapurihan, thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And thank you po, Mama Mary. Sana ma-share niyo po ito, Sabi ni Jesus, ang ganda ng ebanghelyo kanina, mapalad kayo, Maraming mga hari at pari, kings, and prophet na gustong makita. Hindi nila nakita at marinig, hindi nila narinig. So ganun na ganun ngayon sitwasyon natin. Nakita natin yung mga yung mga ebidensya ng exorcism, pagpapalayas ng demonyo. Ang dami mga tao hindi nakakita niyan, pero tayo nakita natin. Ang daming mga tao gusto marinig ang mga tunay na pananampalataya, the fullness of the truth of salvations, turo ni Jesus simbahan. Ang dami po yan na gusto marinig ng mga tao, hindi nila narinig. So ganun po kahalaga at kapalad tayo, nagkaroon tayo dito ng punto por punto, para malaman natin ang kabuuan, the fullness. Hindi siya basta-basta, kaya sabi ni Jesus, kukunti maliligtas. Talagang pag sumikapan ninyo yung makapasok sa makipot, makitid na daan, makipot na pinto ng langit. Kukunti maliligtas. Napaka-totoo to, napakapalad natin. Napakaraming taong namumuhay sa kasalanan, hindi nila alam. Possessed na pala sila, hindi nila alam. Nakamatayan na nila yung kasalanan, kala nila normal lang. Amen? Possessed na pala sila, namumuhay na pala sila mortals, hindi nila alam. So dahil sa punto por punto, this is a blessing. Sinasabi sa atin ng Diyos ngayon, napakapalad natin. So sana hindi lang tayo mapalad, i-share niyo po ito para yung mga blessings na narinig natin dito ay maipasa rin natin sa iba. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po at I pray niyo po for South Korea. Sana hindi yung higpit sana hindi maapektuhan sa trabaho ni Bro Junri. Let's keep praying for South Korea and for Brother Junri at sa buong mundo na rin po kapayapaan. Yun lang po and good night everyone. Talagang very blessed talaga tayo. Lalo na ngayon na na nalaman ko, buti na lang hindi ako ipinanganak sa North Korea. Okay, paalam na po sa inyong lahat at babay na po. Hindi na ako magbukas ng aking camera kasi patay ng ilaw dito ngayon. Dahil talaga ko na si Divine, may sleep na siya. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.